Ang aking pong karanasan ng panahon ng Gerang Hapon ay hindi ko po nalilimutan. Noong November 23, 1944, isang umaga po kami po ay nagising sa maraming putukan. Nang nagising po kami sa maraming putukan, ang aking pong tatay ay nagising kami sa sigaw niya na kami po ay dumapa sa silong ng aming bahay. Nang kami po'y dumapa na sa silong, nagtigil-tigil na po ang maraming putukan. Ang mga raming Hapon po'y biglang sumalakay na po sa aming bahay. Nasa karsada po ng tabi naming bahay ay kami po'y pinasukan sa bahay at dinatnan po kami, nasa silong po kami, tinadyakan po ang aking kapatid na lalaki. At saka po yung aking tatay ay itinali po sa kamay at pinuhas po nila. Nang pinuhas po nila ang aking tatay at aking kapatid, kami po ay umiiyak at tumatawag po sa Panginoon na kami po ay ligtas nila sa maraming putukan na po dinaanan namin. Kami po ay dinala po kami sa eskwelahan. Kinuha yung lahat ng gusto nila. Nung nakuha, tapos ako pinanawag. Dahil dalawang Hapon pinanawag ako. Ang ilang ko naman, sumisigaw. Akala sasama ako sa kanila. Nung ko nga, nagululong dagang nanay ko, umiiyak. Nagalit yung isang Hapon, tinadyakan ng nanay ko. Tinadyakan ng nanay, sumisigaw. Nung ko, pagkatapos mo, pinanawag ako, dinala kami dito sa eskwela. Nakabilad siya sa harapan yan. Nakasona kaming mga babae. Bata, oo, kasama namin. Naku, yun nga ang mahirap pa, yung mga bata, naku, nag-iiyakan talaga. Paano, wala kaming makain, wala kaming mainom. Kaya naghihingi ng pagkain at saka inumin. Ayun ang kahirapan namin nga. Umisan nga, yung mga ihi ng kalabaw, yung mga bata, dahil nag-iiyakan, kahit na lang yung sinasalok nila paiinom yung mga magulang namin. Ganon ang nangyari. Sabi nila, yung pumanawag kami, pag panawag namin, nakita namin yung mga lalaki nakagapos ang mga kamay nila. Tapos yung iba talagang dumudugo na, mamamatay na lang. Dito kami dinala sa ng eskwelahan na yan, dyan. Walang eskwelahan na ganito, isang maliit na eskwelahan lang nandyan. Ngayon dyan, nakaharap yung masinggan dyan. Yung mga lalaki, nakikita mo, hinihiwa nila ang katawan, pinasisigarilyo sa kanila. Kung minsan yung laman ng mga pinapakain sa kanila. Hindi kami kumakain. Ang mga yung mga nahuli nilang mga lalaki, itinatali nila dyan sa mga haligi ng eskwelahan na yan. Nung sila'y magsawa na ng kapaparusa, ang ginawa nila, yung mga bahay pinanik nila. Ang lahat ng mga gusto nilang kargada sa bahay, kinuha nila. Pinagsama-sama sa isang lugar. Ngayon, nung makuha na nila yon, bahay na lang ang sinunog nila ang lahat ng bahay dyan. Umaaso iyang maitim na maitim ang aming paligid. Pagkatapos nilang sunugin ng mga bahay, hinarap naman kami dito, nakaharap sa amin ang masinggan, basta tandasal namin noon, akala namin katapusan na namin. Siguro naman pinakinggan kami ng Panginoon Diyos, inalis yung masinggan, hinarap sa mga lalaki. Ang mga lalaking nakatali, siya nilang minasinggan. Nangamatay na lahat. Ang ginawa, pinahakot sa loob ng eskwelahan. Nung nahakot na sa loob ng eskwelahan, doon sinunog ang mga mga lalaki. Ngayon, kami namang mga babae, siyempre nag-iiyakan kami dyan. Nakikita mo yung mga kamag-anak mo, yung mga kababaryo mo, sinusunog nila ng ganon. Ayun, ang ginawa naman namin, kami ng mga basta't kami tahimik lang na nagsisipagdasal dyan. Mga bata, matanda, mapakarami namin. Alos isang baryo kami dyan, nakaipon na lahat. Siyempre nagugutom kami, wala kaming makakain, wala kaming maiinom ang ganitong itong buwan na to.
Ayan ang pansyo ng sinunog dito sa may eskwela. Pinagsama-sama dyan yung abo na lang sinalok dyan, saka ilinibing dyan. Tuwing maraming nagsisindi ang kandila dyan dahil maraming ang sama-sama yan eh. Yung mga babae pinagdala ng mga kargada, yung mga gusto nilang kinuha nilang mga panjak, pinadala sa amin, pinahakot sa amin. Pag hindi mo madala-dala, sinisipa ka pa. At kung sinusugod kang ganyan ng mga hapon at pinadadali ang sa amin, ang lakad. Paano ka makakalakad ng mabilis kung mabigat yung dala mo? Sinisipa pa kami. Ngayon, pagka nakakumboy na hapon na tinutulak pa kami sa daan kung hindi kami malakas lumakan. Tinutulak kami, sinisipa kami. Sabi namin, hindi na po namin madala ito. Mabigat. Sige, dalhin nyo, sabi nila. Hindi ba hindi nadadala niya na papatay namin kayo, sabi niya. Kanya kahit na gumagapang ka, sige pa rin. Ang lakan. Kanya nung makarating na kami sa bahay na malaki, pinaghiwa-hiwalay na nga kami. Ng mga kargada sa yung nakukuha dito. Ako yung sunog ko nga, makina pa yung ginaganon eh. Yung kapatid ko kung ano, nalugos pa yung buhok dito sa bigat ng dinadala. Nung gabi na talagang hindi na kami pinauwi ng manghapon. Pinagsarahan na kami ng pintuan. Sa madaling sabi, ikinulong kami. Bawat kwarto may babae. Yung pala, may masama silang binabalak sa amin. Ako noon hindi pa tunay na dalaga. 14. Siyempre sa hirap namin, pagod, sa gutom, siyempre bagsak ang katawan mo. Nung natutulog ako, nagising ako na may lumapit sa akin. Natural na pormero manlalabang ka. Hindi mo naman alam na sila, mga Hapon. Ala kang magagawa. Nagawa nilang gusto nilang gawin. Ayun. Sa tanda ko, 4 ang lumapit sa akin na nanlapastangan. Dating namin sa bahay na pula, hindi naman kaming lahat na nag-aon sa bahay na pula, hindi naman lahat kinulong. Yung mga bata na hindi pa kaya sigurong irep, pinauwi nila. Pero kami talagang pwede na, pinaghiwa-hiwalay kami pagdating namin sa bahay na pula. Yun nga, nakikiusap kami na kami ay pauwiin para lang makita namin yung aming mga kasamahan sa bahay. Hindi kami nila pinawalan. Ako, inyakyat nila ako doon sa taas, sa second floor ng bahay na pula, doon sa kwarto ron. May kasama akong 5, na halos pare-pareho kami ng edad, puro kami 14 anyos. Ngayon, nagpanik ng pagkain, nagkainan yung 3 hapon sa kwarto. 3 yung handoon na kasama namin. Binigyan kami ng kanin. Hindi naman kami makakain dahil paano kang makakakain? Hindi mo naman dati dinadanas ang ganong kahirap at ganong kasaklap na buhay. Kaya hindi na kami nakakain. Nung sila makakain na, yung mga 3 hapon sa taas, doon sa kwarto, nagsigarilyo sila. Nagsisigarilyo, nakakaupo sa bintana. Nung makapagpahinga na sila, natapos na nila yung kanilang mga sigarilyo, nagubad sila ng kanilang uniforming damit.
nangakakarsunsilyo na lang sila. Ngayon, pamaya-maya, merong kumatok sa pinto. Yung kumatok na hapon, 4. Pinapasok nila yung 3. Yung isa, inano nila, hindi nila pinapasok, pero pinagwardya nila sa pinto. Ganon din, nag-usap sila ng hapon, hindi naman namin naintindihan. Kaya pala ganon, dahil kami 6 bali sa taas, pinagtigi-tigisahan kami. Kaya ako nga, nung sila nakaala na ring damit, yung 3 pumasok, hinilan niya ako. Sabi ko, ayaw kong sumama dahil natatakot ako, hindi ko naman alam kasi kung ano ang gagawin. Pinaghiwa-hiwalay kami, pinagtigi-tigisahan kami. Ako, hinahawakan ko ang damit ko dahil nilililis nila yung damit ko. Pinipigil ko, hinahawakan ko. Nagagalit yung hapon. Bigla niyang sinuntok yung hita ko. Naunat yung aking hita dahil nasaktan ako. Ang ginawa niya, nililis ako. Ibinalik uli. Hanggang dun sa siguro na ano siya, yung nasukunan ng galit. Ang ginawa niya, sinuntok ako sa sikmura. Nawalan ako ng malay. Nung mawalan ako ng malay, hindi ko na alam kung paano pangyayaring nangyari sa buhay ko. Nang ako'y magising, nung ko naramdaman ang kasakit-sakit na hirap ng katawan ko at hinang-hina ako at ang hapdi ng aking katawan nung ko nadama. Dahil hindi ko nalalaman ang pangyayari kung paano at nawalan ako ng malay. Ang pag-asa ko, nagawa na sa amin yung kami pauwi na. Hindi rin kami pinauwi. Hanggang sa kinabukasan ng umaga, nagmamakaawa kami na kami pauwi. Hindi rin kami pinauwi. Basta kami nakakulong doon. 5 gabi kami, 5 araw. Ganun, tuwing gabi, ginagawa yun. Dumarating yung hapon na pinapapasok nila sa kwarto. Tuwing gabi, inuulit-ulit kami. Kung ilang beses na pinagsasamantalang kami, ginagahasa kami, wala kaming magawa. Noong sila siguro sumawa na dahil kami mababaho na, hindi naman kami nakapagbibihis, hindi naman kami nakapapaligo. Paano kaming hindi babaho? Tsaka talagang mahihinan ang katawan namin. Merong pumanik na isang hapon. Narinig ko ang sabi niya, Ala akong alam na tumakas dahil sa hindi ka naman makatatakas, naglipa na sila eh. Kung hindi nila sinabi yung aalis na kayo, hindi naman kayo makaalis, takot na takot kayo eh. Ganitong oras siguro, pinalaya kami. Ito ang masakit nito eh. Nang dumating kami dito, wala ng bahay. Isa man wala ng bahay. Gusto man namin kumain, wala kaming pagkain. Gusto naming magbihis, wala kaming pagbihisan. Napakabaho na namin. Gusto mong matulog, wala kang matulugan. Yan ang napakasakit na nangyari sa buhay namin. Siyempre, iisipin mo kung paano kang sasayaran ng tiyan mo ng pagkain. Maglalakad kami ulit sa kalapit baryo para makikain kami at manghingi ng bihisan. Meron na silang binabalik, meron pa namang hindi. Ang karumalduman na lalungkit, sakit-sakit ang dinanas namin. Kami walang matuluyan, wala kaming makain, wala kaming mabihisan, kaya ako'y naiiyak mga anak. Napakasakit at napakasaklap talagang pangyayaring ginawa sa amin. Bakit kami ginanyang sinalanta? Ngayon kami hindi naman kami nakikipaglaban sa kanila kung bakit kami ginanyan. Linapastangan lahat ng aming kabuhayan.
Yan na lamang ang aking masasalaysay. Dahil nagsisigip ang aking dibdib pag nabubuksan ang ginawa ng mga Hapon. Talagang napakapait din ang ginawa sa amin. Yan na lang. The peaceful town of Mapanique, Pampanga, bore witness to one of the most massive-scale violation of human rights in armed conflict situations, which is violence against women. Mass rape has been committed against women in war conflict situations for hundreds of years. Thus, it is seen as a normal part of the violence of war. Mass rape of women has also been used as a strategy of war because they are seen as objects of targeted aggression. Women as victims are never considered. They are just a byproduct of war. But we must not forget that rape is a war crime which must never be ignored. Their injury or deaths do not lead to the prosecution of the war criminals. Because the women victims have decided to come out and tell the stories which they have tried to forget. It is only now that these war crimes against women are being given attention on a national and international level. These comfort women demand legal reparation from the Japanese government, acceptance of the war crimes their soldiers have committed against the women in World War II, and a sincere public apology. The Japanese government has been trying to deny that responsibility because they claim to have accomplished all penalties given by the San Francisco Treaty, though the comfort women were not covered in it. On the other hand, the Philippine government has been ambivalent in many ways. It lacks the political will to address the issue nationally or internationally, basically because Japan is the biggest overseas development assistance donor to the Philippine government. Though the Philippine government has done a lot of lip service in terms of recognition, there is absolutely no action with regards to immediate remedies to the needs of the Filipino comfort women. For me, the gauge of the success, of this whole thing will be determined by the less, what do you call that? By the kind of personal liberation, which each Lolas will go through. For me, that's the gauge of the success of this effort. It is not just limited to the kind of compensation which you get from the Japanese government or from the people, or from the Japanese government, I mean, but it will be gauged by the kind of liberation, personal liberation, which the Lolas were able to achieve by speaking out of the kind of violence that was done to them during the war. To a certain extent, I've always said this in all the forum that, each woman has her own sense of justice. And this sense of justice is basically determined by herself when she felt that justice has been done to her for the wrong that was committed against her in certain periods of her life. And so for the comfort women, for the Malaya Lolas especially, I felt that this kind of liberation, which they will eventually determine themselves, would be the best success, for this whole issue. We are learning more from them, I think, than, they're learning from us, because, it's our own sense of understanding that they are actually the heroes, they are the heroines, they are the brave women, which we could never be on that par or on that level. And so we can only hope and dream that we could be a little bit of that in our lifetime.